Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na patuloy ang monitoring ng gobyerno sa giyera sa Middle East at sa mga kababayan natin doon. Non-stop daw ang pagbabantay nila ayon sa Pangulo. Narito ang ating Agenda Weekend Report. Wala pang naitatalang Filipino casualties sa Iran sa gitna ng umiigting na sigalot sa pagitan ng Iran at ang pinagsamang puwersa ng Estados Unidos at Israel. Sa isang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos, kahapon pa raw nagmo-monitor ang pamahalaan, kabilang ang mga labor attaché at embassy sa Middle East. Marami raw kasing mga Pilipino sa Middle East kaya dapat bantayan ng mabuti ang sitwasyong ito. Ito ay kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan at hindi ito tapos pa. Palagay ko patuloy pa itong gerang ito. Ngunit sa aming latest report ay ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar. At sila ay nakapunta sa mga bomb shelter kung saan sila at lumalayo sila doon sa mga bases ng Amerikano upang hindi naman sila mapalapit sa alanganin. Sa latest tally ng Department of Foreign Affairs, nasa 2.4 million Filipinos ang nananatili sa Middle East na ang karamihan ay nasa United Arab Emirates at Saudi Arabia. Tinawag namang Zionist regime ng Iranian state media na Islamic Republic News Agency ang Israel nang i-anunsyo nito ang pagkamatay ng Supreme Leader na si Ayatollah Khamenei bunsod ng airstrikes mula sa Israel at Amerika. Sa ngayon, isang three-body council ang pansamantalang magpapatakbo sa Iran kasama ang presidente, judiciary head at isang jurist ayon sa state media. Sa pinakahuling tala rin ng mga otoridad sa Iran, nasa 85 students ang nasawi sa Hormozgan province. Sa kanyang Truth Social account naman, hustisya para kay US President Donald Trump ang pagkamatay ni Khamenei na hindi raw nalusutan ang kanilang intelligence at tracking systems. Simula pa lang daw ito ayon kay Trump dahil hindi raw titigil ang kanilang puwersa hanggat hindi nila nakakamit ang kapayapaan sa Middle East. Nag-anunsyo na rin ng retaliation ng Iran at sinabing bobombahin pabalik ang Israel at American military bases. Isa ang Pilipinas sa mga bansang pinagkakatayuan ng military bases ng Estados Unidos sa bisa ng Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Hiningan natin ang pahayag ng DFA tungkol dito pero hindi pa ito sumasagot sa ngayon. Pero ayon sa AFP, limitado sa Middle East ang tensyon at walang kahit anong verified threat sa Pilipinas kaya't hindi dapat magpanik ang publiko. At isa rin ang Pilipinas sa mga imbitadong bansa na umupo sa Board of Peace ni President Trump na kinabibilangan ng ilang bansa sa Middle East gaya ng Saudi Arabia, UAE, Qatar, Egypt at ilang Asian countries gaya ng Indonesia at Vietnam. Ang mga nasabing bansa, subject umano ng paglabag ng Israel at US ng sovereignty at territorial integrity ayon sa United Nations, ang international organization kung saan nag-withdraw ang Amerika noong nakaraang buwan. We are witnessing a grave threat to international peace and security. Military action carries the risk of igniting a chain of events that no one can control in the most volatile region of the world. Ayon naman kay exiled Iranian Crown Prince Reza Pahlavi, nalalapit na raw ang pagbabalik ng mga Iranian sa lansangan para mapasakamay ng bansa ang anyay final victory. Nananawagan din si Pahlavi sa Estados Unidos na ingatan ang mga sibilyan sa Iran dahil natural namang kaalyado ng Amerika ang kanilang sibilyan. Kinondena naman ni former US Vice President Kamala Harris ang presidente at sinabing inilalagay ni Trump sa kapahamakan ang tropa ng Amerika dahil sa kanyang war choice. Hindi raw strength ang ipinapakita ng Amerika kundi isang sugal na hindi naman ginusto ng mga Amerikano.